Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay sasagutin po natin ang katanungan na isa nating ka-farmer. Ang tanong niya po ay pwede ba na i-AI or artificial insemination ang dumalaga mga ka-farmers? Kahit first time pa po nito na mapabarakuhan. So, dati kasi sa amin mga ka-farmers, kapag dumalaga, tulad nitong si Ara mga ka-farmers, nag-hit na kasi siya last week. So, ang ginawa namin ay pina-AI. Kaya meron nagtanong doon kung pwede lang ba ang dumalaga AI. Dati dito sa amin mga ka-farmers, hindi kami nag-AI, basta dumalaga. Dahil yun po ang sabi ng karamihan or yung iba mga ka-farmers na kapag pina-AI daw ang dumalaga, mas madali silang maikal. Pero hindi pa po namin yan alam mga ka-farmers dahil hindi pa po proven. Ito kasi ngayon si Ara, itong dumalaga natin, ang nangyayari po ay pina-AI namin sapagkat alam nyo na mga ka-farmers, ngayon kasi uso yung mga sakit, hindi natin alam kung anong klaseng sakit yun. So, ang nangyayari, para walang makapasok na barako dito sa aming babuyan, so pina-AI na lang po namin mga ka-farmers. Silbi yung technician na po ang nagdala ng similya dito sa aming mga ka-farmers. So, yan po ang ginagawa sa namin ngayon. So, kung mangyayari ito na madaling maikal si Ara, so maybe totoo yung sinasabi ng iba na dapat kapag dumalaga, barako ang gagamitin. Pero kapag makaanak siya ng at least 5 parities mga ka-farmers, okay na po yan. So, hindi na po tayo lugi dyan sa pag-iinahin. So, yan po mga ka-farmers dahil ang isang inahin kasi kapag manganak siya ng mga pang-anim, pang-pito, may tendency na hindi na ganyan kaganda yung mga biik or hindi na ganun kalaki mga ka-farmers. Lumiliit siya at yung resistensya niya hindi masyadong malusog mga ka-farmers. Merong iba na madaling magkasakit, mamatay, susot, mga ganyan mga ka-farmers. Dahil habang tumatagal, bumababa po yung performance ng ating inahin mga ka-farmers kapag tumatanda na po sila. So, kung makaanak siya ng at least 5 parities, okay na po yan. Then, ikal natin mga ka-farmers. So, yan po. So, sa ngayon, hindi pa talaga ako makatestify mga ka-farmers na madaling maikal ang isang dumalagang baboy kapag pina-AI natin. So, ito ngayon si Ara mga ka-farmers, pina-AI natin siya last October 31. So, uobserbahan natin yan within 21 days. Kung hindi na po siya mag-reheat, meaning buntis na po siya mga ka-farmers. Palagi pa po siyang nag-iingay kasi kaunti lang po muna yung pinapakain namin sa kanya. 500 grams per feeding po muna mga ka-farmers. Then, twice a day kami nagpapakain, so 1 kilo per day. Kaya, kulang po talaga yung pakain niya sa ngayon. Ginagawa po namin ito mga ka-farmers para as part sa management sa pagpapa-AI or pagpapabarako ng baboy para hindi po matunaw ang simelya mga ka-farmers at sigurado pong mabubuntis siya. Pero within 1 week lang po yan na 1 kilo per day ang ipapakain natin sa ating mga baboy. So, i-adjust din namin yan after 1 week mga ka-farmers. Unti-unti na naman po namin damihan ang kanyang pakain. Kaya, while andito pa ako sa babuyan mga ka-farmers, palagi po talaga yung maghihingi si Ara. So, hindi po talaga maiwasan na ganito yung mangyayari sa kanila kasi kailangan talaga nating i-diet ang ating inahin, mapadumalaga man yan or nakaranas na ng panganak kapag napa-AI natin or napabarakuan mga ka-farmers. Merong iba na nagsasabi na hindi daw totoo yung i-diet. Pero dapat talagang i-diet yan mga ka-farmers. Dahil ang reason po dyan ay para hindi magiging mainit ang pangatawan ng ating mga baboy at posible na mag-produce ng init at tutunawin po niyan ang similya ng barako mga ka-farmers. So, as part sa pag-aalaga natin sa bagong AI or barako na dumalagang baboy or mapainahin man yan mga ka-farmers, kada tanghali, lalo na kapag mainit yung panahon, pinapaliguan po talaga namin si Ara. At minimake sure namin na
palaging merong available na tubig ang kanyang patubigan para makainom po siya anytime mga ka-farmers. Hindi po siya mauuhaw. So yan po ang basic na pag-aalaga sa ngayon mga ka-farmers to make sure na mabubuntis po talaga ang ating Pinay-AI na dumalaga. So sana po magiging positive po yung resulta mga ka-farmers at magbibigay na lang po ako ng update lalo na kapag after 21 days hindi na po siya mag-relate. So meaning buntis na po siya at maghihintay na naman po tayo mga ka-farmers ng almost 4 months na manganak ang ating baboy. So yan lamang po sa ngayon ang mai-share ko mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye bye.